Di naman nila pinanonood yan ng buo eh. Tapos pag makita nila yung channel mo, anong sasabihin? Maraming channel yung nawawala hindi dahil sa algorithm ni YouTube, kundi dahil sa mga taong nakapaligid sa creator. Kung seryoso kang magsimula sa YouTube, manahimik ka muna dahil hindi lahat kailangang makaalam. Hello mga ma'am sir, welcome back again sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Chem at bibigyan ko ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. Yung topic natin for today ay very interesting at sigurado akong makaka-relate kayong lahat. Ayan, simulan na natin. Kung baguhan ka pa lang, meron kang YouTube channel, huwag mo munang ipagsabi, huwag mo munang masyadong i-expose sa mga kakilala mo, family, friends, pa yan. Isikreto mo muna. Hindi dahil madamot ka, hindi dahil selfish ka, kundi gusto mong manalo. Gusto mong ma-reach yung goal mo dito sa YouTube. Oo guys, baliktad to sa payo ng karamihan sa online. Based sa experience ko kasi, 'di ba? Kung creator ka, pakinggan mo to hanggang dulo. Dahil isang maling kilos mo dito, pwedeng mawala yung mga pangarap mo sa YouTube. Aminin natin kapag nagsisimula pa lang tayong mag-vlog, nagsisimula pa lang tayo sa channel natin, for example dito sa YouTube, sobrang excited ka, 'di ba? Gusto mo sabihin sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa classmates mo, sa mga pinsan mo, uy, mayroon na akong YouTube channel. Panoorin mo ganito, ganito. Ito yung channel name ko. Pero ang madalas na nangyayari, basihan nyo yung mga views ninyo. Basihan ninyo yung analytics ninyo. Diba? Wala namang nagbago eh. Ganun pa rin yung views. Mababa pa rin yung views. Mababa yung retention. Bakit? Kasi hanggang click lang sila. Di naman nila pinanonood yan ng buo eh. Tapos pag makita nila yung channel mo, anong sasabihin? 20 views ka pa lang. Yan ba talaga yung gusto mo? Yan ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo? Yan ba talaga yung pangarap mo? So may mga comment pa sa'yo na ganyan. At doon nagsisimula, magkaroon ka ng deep problem sa sarili mo. Diba? Kasi pinagsabi mo na eh. Number one na rason mga ma'am sir kung bakit hindi mo kailangang ipagsabi sa mga kakilala mo na nagsisimula ka as a creator dito sa YouTube. Number one, negative energy. So when we talk about negative energy, negative nga eh. 'Di ba? Walang magandang maidudulot 'yan sa mga goals mo dito as a creator kay YouTube. So, ito yung unang dahilan kung bakit kailangan mo manahimik muna, 'di ba? Habang nagsisimula dito sa YouTube. Kasi hindi lahat ng tao kayang intindihin yung mga pangarap mo. Actually, hindi naman sila masama. Hindi naman sila bad people. Di lang kasi sila ikaw. Di lang kasi sila ikaw. Kasi ikaw lang mismo yung nakakaintindi sa mga pangarap mo. Ikaw lang yung nakakakilala sa sarili mo kung ano yung gusto mong gawin. Kasi mga ma'am sir, kapag sinabi mo kaagad yung mga plano mo sa mga kakilala mo, kahit sabi mong family mo pa yan, binibigyan mo sila ng kapangyarihan para sirain yung confidence mo. Kahit hindi naman nila sinasadya. 'Di ba? Kahit naman hindi nila sinasadya na sirain yon. Pero dahil nga, sinabi mo na, so meron silang power na sirain yung tiwala mo sa sarili mo. Okay, pangalawang rason mga ma'am sir, alam nyo po ba na yung pressure, pinapatay niyan yung pagiging creative mo? Sa paanong paraan, Ma'am Jem? Okay, for example, ganito. Kapag alam na ng lahat ng mga kakilala mo, mga batchmate mo, mga family mo, friends, kapag alam na ng lahat na may YouTube channel ka, bigla ka na lang mapapaisip na, ay naku, baka tawanan lang nila ako dito. Paano kung pumalpak? Paano kung walang manood? Nakakahiya. Kaya imbes na mag-create ka freely, 'di ba? Ang daming tumatakbo sa isip mo eh. Nawawala yung pagiging creative mo dahil nag-iingat ka na masyado. Natatakot ka magkamali, natatakot ka sa magiging outcome, dahil natatakot ka sa judge ng ibang tao. At mga ma'am sir, tandaan ninyo na dito sa YouTube, yung fear, yung takot, nagre-result yan sa mababang retention. Kung mababa yung retention mo, babagsak talaga yung analytics ng mga videos mo. Okay, ito palala na tayo. Pangatlong rason. Fake support. Alam niyo po ba yung tinatawag na fake support, mga ma'am sir? Peke. No, pekeng suporta. Masakit pakinggan, masakit tanggapin, pero yun yung totoo. Yun naman kasi talaga ang totoo. Napipilitan lang silang mag-support. Ang hirap talaga ma-real talk. Kailangan nating tanggapin yun mga ma'am sir na hindi lahat susuporta sa'yo kapag pinasok mo yung pagbablog. Friends, classmates, relatives, family, kahit nga asawa mo minsan eh. Diba? Hirap na isupport ka. Pero hindi natin sila mapipilit kasi. So, dito pumapasok yung may magla-like lang dahil kakilala mo, dahil sinabihan mo na i-like yun. May manunood, yes, may manunood, pero hindi naman patatapusin hanggang dulo. So, ang resulta nun, mababang retention. At alam nyo po ba mga ma'am sir, na nararamdaman po yan ng algorithm ni YouTube.
Itong tinatawag na fake support na to, yes, nararamdaman po yan ng algorithm ni YouTube. Matindi yung algorithm ni YT. Low retention, low watch time. So, patay ang video mo. So, ayan. So, alam ko marami talagang makaka-relate dito. So, bago ako mag-decide na gawin yung content na to, pinag-isipan ko ng maraming beses kung gagawin ko ba dahil alam ko marami yung matatamaan, marami yung makaka-relate dito. Why not pag-usapan natin yung realidad na nangyayari sa mga baguhan o nagsisimula pa lang mag-vlog. 'Di ba? Totoo yan at nangyari sa akin yan. Na-experience ko lahat yan mga ma'am sir. Oh, guys, walang masama kung mabagal yung progress ng channel natin. 'Di ba? It's normal. Normal lang 'yun sa nagsisimula na small content creator dito sa YouTube. Guys, meron kasi mga pangarap. Meron kasi tayong mga pangarap na kailangan mo munang i-improve o magkaroon ng progress sa kabilang side o malayo sa mga kakilala mo. Meron tayong mga pangarap na hindi natin kailangang ipagsabi muna. Hindi natin kailangang i-expose muna sa kanila. Kailangan mo munang palakihin yan sa dilim. Palakihin sa dilim? Ano yun? I mean, kailangan mo muna ng progress dyan. Ang ano lang yan eh. Ano ba to? Alam niyo yung binhi? So parang binhi. 'Di ba? Hindi mo kailangang hukayin yan araw-araw para makita nila na, oh, may tinanim ako na pag nagtatanim tayo ng mga seeds. Hindi mo kailangang laging hukay-hukayin yan na ipakita mo sa kanila na ito yung tinanim ko. Importante na protektahan mo muna, i-improve mo muna, i-cultivate mo muna, pinapalakas mo muna. Hanggang sa dumating yung time na kaya na nitong tumayo mag-isa. So yun yung kailangan muna natin gawin mga ma'am sir. Kailangan muna nating i-improve yung sarili natin. Ano yung mga bagay na kailangan ko pa i-enhance? Kailangan ko pa ng improvement? Ano yung mga weakness ko na kailangan ko pang trabahuhin? Yun kailangan yung nasa mindset natin. Instead na ipagkalat mo natin, ipagsabi, expose natin sa mga kakilala natin, wag muna. Now, when you should tell them. So, kailan mo pwedeng sabihin sa kanila? Kailan? Kailan ka pwedeng magsalita? Guys, kapag meron ka ng consistency, kapag meron ka ng proof na mapapakita sa kanila, 'di ba? Kumbaga, to see is to believe. Kailan? Kapag hindi mo na kailangan ng validation kahit kanino. Kailan mo pwedeng sabihin? Sa mga panahon na kahit wala silang support sa'yo, kaya mo nang tumayo mag-isa. Sabi ko sa inyo mga moms, are very fulfilling yung pakiramdam. Kesa doon sa mga taong nagsusupport dahil napipilitan, magsusupport sa'yo dahil ayaw kanilang magtampo. So, ayun, ulitin ko lang mga ma'am sir. First, hindi mo talaga kinakailangan na maraming makakaalam. Hindi mo kinakailangan na nagsisimula ka pa lang, kagagawa mo pa lang ng channel, gusto mo kaagad marami ng magsuporta sa'yo ng mga kakilala mo. Hindi mo kinakailangan yun. Hindi mo talaga kailangan. You need to discipline yourself first. And alam niyo mga ma'am sir, okay lang yun. Okay lang yun na nagsisimula ka pa lang na tahimik ka ngayon. Tahimik ka ngayon, pero soon, darating yung oras, darating yung time. Hayaan mo na yung outcome o yung result, yung magsabi sa kanila. You don't need to tell them. Yung resulta na yung magsasalita para sa'yo. 'Di ba? Magugulat na lang yung mga kakilala mo, uy, nag-YouTube ka pala? Kailan ka pa nagsimula dyan? Pasimple ka lang, ngiti ka lang ng gano'n, no? Pasimple ka lang. Matagal na, pero silent lang kasi ako. 'Di ba? Oh, 'di ba? Mga gano'n. Matagal na, pero kasi I keep it secret lang muna. Oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo mga ma'am sir, mas okay na gano'n na isikreto muna natin. At least, 'di ba, yung mga plano natin, 'di ba, alam mo na makakapag-focus ka sa quality ng content mo. Sabi ko kanina, makakapag-focus ka sa pagiging creative mo. Kasi kapag sinabi mo kaagad, pressure ka, ang dami mong naiisip na, nakakaya, nanonood si ganito. Nakakaya, napapanood to ng mga pinsan ko, napapanood to ng mga kabatchmate ko. Ang daming ganun, so pressure ka na. Sa halip na mag-focus ka doon sa quality ng content mo, nawala ka na sa focus. Hayaan mo na dumating yung time na kapag nag-grow na yung channel mo, di mo na kailangan sabihin yan. Sila na mismo yung magsa-search yan pa secret. Hala, tingnan ko nga yung channel ni ganito ganun kasi marami na daw siyang subscribers ni ganito ganun. So sila na mismo ang magmarites siya. Charot. Sila na mismo yung maghahanap sa channel mo, di ba? Charis. Mga ganon. Keep it secret muna. Mas okay yun. Mas secure yung mga goals ninyo dito sa YouTube. Kaya naman, kung creator ka rin na tahimik na lumalaban dito sa YouTube, i-comment mo dyan sa baba mga ma'am sir, stay silent. O kaya naman, kung creator ka na napanood mo yung video na to at naka-relate ka sa mga real talk natin ngayon, comment mo dyan sa baba, relate ako.
So, ayun lang po mga ma'am sir. I hope na nakatulong yung video na to. And I hope makatulong to may apply ninyo sa mga channel ninyo. So, ayun guys, if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. And before I end guys, gusto ko lang i-shout out, mega shout out sa 6 na members ng ating channel. To this week ha, sunod-sunod ha, na merong nadagdag na members sa channel natin. Thank you so much po sa pag-avail ng ating membership dito and more power din sa inyong mga channel. So ayun, looking forward na mas madagdagan pa tayo mga ma'am sir. And of course, syempre mega shout out din sa ating mga loyal supporters dyan sa baba, lalo na sa ating comment section na laging mga nakasupport. Ayan, thank you so much guys. So ayun mga ma'am sir, wala akong masabi kundi pasasalamat lahat sa inyo. So, ayan, I hope na lahat tayo mag-grow dito sa YouTube and I hope, yun nga sabi ko, next year, 2026, na meron tayong mga members, meron tayong mga subscribers dito na ma-monetize na rin next year. So, ayun guys, more power sa channel nating lahat. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!